Sa Banga, Aklan, isang binatilyo ang misteryoso raw naglaho sa Aklan River. Hinala tuloy ng ilan. Di umano, hindi ito simpleng kaso ng pagkalunod. Ang ilog kasi pinaniniwalaang may bantay. Nitong nakaraang buwan pa ang fiesta sa Aklan. Ngunit meron pa rin silang pabanda sa tabing ilog. Pero hindi raw sila tumutugtog para magsaya. Panawagan kasi nila ito sa kanilang kabanda na ilang araw nang nawawala matapos daw malunod sa ilog. Ay, isang music ang pumabami ng kapagsala. Ngunit may ilang naniniwala na ang binata hindi lang basta nalunod. Di umano ay kumuha sa kanya. May kaharian sila dyan sa loob. Naniningil sila pag may nag-iingay, saka hindi kilala kasi yung bata, hindi taga-rito. At ang nangunguha raw sa ilog na videohan pa, meron ba kayong nakikita? Ito ang ilang linggo ng laman ng balita sa isla ng Panay. Musid mo dito, 6 to 3 ito, tungkol sa maaksyon kay 51st Life at titibang paghahanap sa nawawalang binata sa probinsya ng Aklan. Siya ang 15 anyos na si Jorus, panganay na anak ni Rosebell. January 29 nung nagpaalam daw si Jorus sa kanyang ina. Bukas ma, may dulaan kami doon sa pulo. Sabi niya, pinagsabihan ko pa, sabi ko sa kanila, baka kung saan kayo pupunta, dumingo lang sa akin tsaka gumiti. Pagpatak ng alas 2 ng hapon, may na-receive na lang na text na may nalunod nga mula doon sa area ng pulo. Kwento ng kaklase ni Jorus na si Ken. Nagkayayaan daw silang maligo sa ilog pagkatapos nilang mag-practice. Nangahas daw silang tumawid sa kabilang bahagi na may layong 500 meters. Ilmado lang yung ilog. Dun sa part na linad, di kami tumawid kasi alam namin na malalim. Dito kami dumaan sa may baba. Pero bumuhos ang ulan, kaya nagdesisyon silang bumalik. Yung pagtawid namin ba ito, si Joros nakasakay na sa likod ni Ains, napulikat si Ains. Tinulak ni Joros Ains sa ilalim ng tubig para si Joros yung nasa itaas. Tapos si Ains, marami kasi sa lumangoy, bumalik siya ulit sa kabila. Dinala mo ng agos. Napunta siya sa may linaw. Ninamoy ulit ni Adrian kung siya sa mismo nawala. Hindi naman nakita. Yung team po natin, immediately conduct search and rescue operation. Naging challenge lang talaga is yung deep water level. Doon sa site na sa around 15 to 19 feet. Ang 24 kilometers na Aklan River, ang pinakamahabang ilog sa probinsya ng Aklan. Yung Aklan River po natin is one of the violent river here in Panay. Dahil sa lawak at laki nito, hirap silang matukoy kung saan napunta o inagos si Jorus. Kaya nagbayanihan ang lahat sa paghahanap. Ito yung mga grupo ng divers, yung mga taga-Region 6 na mga taga-Philippine Coast Guard. May mga bahagi pa ng ilog na hinukay ng backhoe. Ikalawang araw ng search and rescue operation, kaarawan pa man din ng tatay ni Jorus. Birthday ko ng sakong papa. Wow! Tita! Palang sakit ni Tita! Jesucristo, Hari sa tanungan lang.
May ilang mga residente na naniniwala na kaya hindi pa rin nakikita ang katawan ni Joros sa ilog dahil meron rito kumuha. Sa bahagi kasi ng ilog kung saan nawala raw si Joros, di umano may nakatirang kakatuwang nilalang. May nakatira dyan na sirena. Sa loob niyan parang may kaharian. Katunayan, hindi raw si Joros ang una nitong biktima. Dekada 70 pa raw, nung ang nooy 14 anyos na anak ng mag-asawang Luz at Jose, misteryoso rin daw na nawala sa ilog. Punong-puno na yung bangka. Pero nagpumilit siya na sumakay ng bangka. Medyo pumailalim, doon siya may sinasabing may bato dyan na kung saan ang tubig ay umiikot dyan, ay nahulog na siya. Siya lang mag-isa ang namatay doon. Ang makapagpapatunay raw na hindi kwentong bayan ang pinaniniwalaan nilang bantay ng ilog, ang lolo ni Ivan na di umano personal pang naka-inkwentro ang nilalang. Nakita niyo yung sirena umuupo sa bato? Nakipagkaibigan siya sa sirena na yon. Di umano, dinala pangaraw nito ang kanyang lolo sa kaharian nila sa ilalim ng ilog. Pag sumisid sa ilalim, binubuksan siya doon, tapos naghingi siya ng isda doon. Mabait naman daw. Dahil sa mga kwento-kwentong ito, marami na raw albularyo ang dumayo sa ilog para tumulong sa paghahanap at si Joros na doon sa baba. Parang ayaw siya doon palabasin. Pag lumabas ang Ace of Flower, nasa malayo na yung katawan niya. Pati ang psychic na si Jay Costura, nagtungo ng Aklan. Posibleng doon daw makita yung katawan. Yung search namin, wala kaming nakita eh. Nitong Biyernes, sa muli nilang pagtangkang masisid ang pusod ng ilog, mahanap na kaya nila ang nawawalang si Joros. May napansin po kami na corp doon sa ilalim na tubig. Malakas po yung current. May butas po siya. At may lumutang ding video na nakuhanan daw ang sinasabing kakatuwang nilalang. Titigang mabuti. Ano ito? Parang babae ng mahaba ang buhok. Parang bantay sila sa tubig. Samantala, may isa pang anggulong tinitignan ang taong bayan. Baka pinatay yan, tapos nilibing nila. May own opinion lang, niya nila siyang malunod at tinago ang katawan niya malayo sa river. Kasi may lumalabas na doon ng mga foul play daw. Okay, 50 bars, guys! Walang bibitiw dahil pilit nating sisisirin ang mga kasagutan. Sa aming pagbabalik